Nandito na po muna kayo na. So, ayan, ngayon mga sis, andito ako sa room namin ngayon. Actually, si Muis, nandun ngayon sa operating room. Nakasalang na siya, operahan na siya agad-agad. Kasi kailangan na operahan yung niya, appendicitis niya. Kasi nga, ibang level na yung sakit. So, nakakaloka kasi pumunta kami dito ng hospital para ipa-check up lang siya kasi nga iba yung niya, pakiramdam niya dun sa bandan dito sa niya, ilalim ng tiyan. Tapos yun na yung suspect niya na baka appendicitis, ganyan kasi ibang level yung sakit niya. Kagabi kasi after namin kumain, sa labas kasi kami galing, after namin kumain, naglakad na agad kami. Tapos pagkalakad namin, parang nagsabi siya sa akin na wait lang, ang bilis mong maglakad, kakakain lang natin. Tapos parang sumakit daw yung tiyan niya noon. Tapos yun, nag-ano lang kami, baga lang kami ng lakad para hindi masyado matagtag din yung tiyan niya noon. Tapos yung nakauwi na kami, pagka naman, yung matutulog na kami, hindi na siya maano kasi sumasakit na, ibang level na daw yung sakit nung niya. Parang sabi ko, baka sa kinain natin yan. Uma-earn na siya, nakakatai siya kasi ilang beses din siya nagpabalik-balik. Tapos yung bandang daw, madaling araw, hirap na daw siya makatulog kasi nga namimilipit na siya sa sakit. Tapos tulog ata ako, hindi niya na ako ginising. Basta sabi niya, kanina nahirapan akong makatulog. Actually parang di nga ako masyado nakatulog kasi namimilipit ako sa sakit ng tiyan ko. Tapos yun nga, nakauwi na kami dito. Tapos nagpa-check up kami. Dito kami ngayon sa Gentry Medical Center and Hospital. Tapos yung yung suspect niya, baka doon kasi nagtingin-tingin din siya. Meron din kasi alam mo sa mga ganyan. Tapos siya, kinuhanan siya ng dugo. Basta tinanong mo na siya ganyan kung ano yung nararamdaman niya, kailan pa sumakit. Tapos kunento naman niya, sinabi naman niya kung kailan. Tapos kinuhanan siya ng dugo, chinek yung ihi niya. Tapos mga ilang oras lang, kasi dumating kami dito mga 1:30 mga ganyan. Tapos mga 2 na ata siya yung kinuha na ng 2 na ba yun? Or basta mga 2 na siya kinuha na ng dugo. Tapos yung ihi niya. Tapos mga 5 lumabas na yung result na yun nga na meron empedectomy, parang ganun. Basta andito yun. Sa ganun may appendicitis na siya. Tapos kailangan na rin opera. So gusto rin niya ipa-opera na kasi ayaw din naman niya magtagal dito sa hospital. Actually nagka-problema pa kami kasi meron kaming binabayaran na health insurance. Actually meron kaming card. Anong card ba yun? Lahat ba kami meron? Si mama, si papa, si Mo, ako. Kaming 4 meron kami nun. Para in case of emergency, like ngayon nga, wait lang ilalagay ko lang doon. Ayan, in case of emergency, like ngayon, mayroon kaming magagamit, diba? Kasi sayang nga naman, nagbabayad kami doon, tapos hindi namin hindi namin magagamit. So, tinry namin kung nag-a-accept sila dito ng ganun. Sabi naman, nag-a-accept sila. Tapos, maya-maya lang yung pagkakuha na nung test niya, ganyan-ganyan. Sabi daw, nakaban daw yung yung ibang mga health insurance. So, ito yung akin. Ayan, actually, Care Health Plus. Nagbabayad kami dito. Tapos, yun nga, pagka naman, tinawagan namin yung kausap namin dito sa Care Health Plus na kapag magagamit namin ba ngayon yun kasi nga
inanapan kami kung meron kaming care health. Inano naman namin na meron kami binabayaran. Tapos, ang problema pa doon is ang pinupush niya is ano daw, parang, ano bang word yun? Wait lang. Ang gulo. Anong word yun? Pre-existing. Diba? Pre-existing. Kung pre-existing daw, parang hindi siya covered. Eh, syempre, ngayon lang naman nagkaganon si Mo. Ngayon lang sumakit yung tiyan niya. Actually, kanina umaga. Tapos, ngayon lang din naman siya na findings. Ngayon lang siya na findings na meron siyang ganito. So, pre-existing daw. Tapos, kinausap namin yung, parang yung admin dito sa hospital na, pinapatanong daw kung pre-existing or hindi. Tapos parang nakulitan yung admin. Sabi, kinausap na. Tapos sabi, hindi po siya pre-existing. Ang mga pre-existing po yung camera ganyan. Tapos parang pinupush ng namin na daw siya, pre-existing. So pag pre-existing, hindi daw cover ng health insurance na binabayaran namin. So, 'di ba parang useless lang din yung namin, pagbabayad namin sa ganito kung hindi naman namin magagamit, 'di ba? So kumuha nga kami ng ganyan para magamit namin. Tapos nagulat kami, pre-existing. Tapos tinawag daw niya sa Care Health. Tapos sabi daw, pre-existing daw ang sabi. Paano magiging pre-existing yun? Ang gulo, 'di ba? Nakakaloka. So ang namin, mag-transfer kami ng hospital kasi hindi ina-accept yung health insurance namin dito sa Gentry Med. So magpapatransfer kami doon sa Lasal Hospital. Basta dito din yun sa Cavite. Tapos yun nga, medyo matagal yung pag-approve kasi yung namin, yung parang meron ata kami babayaran kasi syempre nagstay kami dito kahit ilang oras lang. Tapos yung mga ginawang mga laboratory like yung sa dugo, sa ihi is babayaran namin yon. So ipapa-approve daw kung maibabawas doon sa health insurance namin kung or hindi. So medyo matagal yun. So namimilipit na rin kasi sakit si Mo. So ang magpapatransfer pa ba tayo o hindi? Kasi ganun din naman. Kung doon din sabihin na pre-existing, hindi natin magagamit yung card o baka mas mapamahal pa tayo kasi syempre Lasal yun, medyo expensive yun. Although mas mahal din naman dito sa Gentry Med. So namin para hindi na hassle, para matuloy na din yung operation, nilaban na namin dito sa Gentry Med. Hindi na kami magpapatransfer pa kasi hindi namin magagamit yung namin, health insurance. Kaya nakakasad lang, 'di ba? Magbabayad kami dito tapos hindi namin magagamit. So, ikakash na lang namin lahat ng namin dito. Magiging bill namin sa hospital. No choice syempre, na 'yon. Na nimo 'yon. Health na nimo yung pinag-uusapan. So, syempre dead man na tayo sa pera. So, syempre dun tayo sa health. Syempre, yung pera kayang kitain yan, yung buhay ng tao. Syempre, di ba, mahirap naman yun. So, yun nilaban na namin. Kinausap na namin yung admin dito, ganyan-ganyan. Hindi na kami magpapatransfer kasi hassle lang. Ganun din naman. Hindi din naman pala namin magagamit yung health insurance namin dun sa, lilipatan namin. So, dito na lang kami para less hassle din. Tapos, ayun nga, napag-desisyon na, nagkaroon na ng pirmahan, ganyan-ganyan. Actually, nga kami ng waiver nalilipat na kami. Puti, na lang yun. Parang kinancel na yun. Tapos, dito na kami. Tapos, ngayon naman, na siya, pinasok na siya sa emergency room kasi ooperahan na siya agad. Kasi ang last kainin mo, kanina pa siyang umaga. Mga, anong oras ba kumain? Mga 9. Tapos ang inom ng tubig niya siguro mga 1:30. So, baka pwede na siya, diba, i-opera. Tapos ayun na nga, pwede na hanggang sa ngayon, nandito na ako, nauna na ako dito sa kwarto namin. Magiging kwarto namin ng ilang araw habang nag-aantay ako sa kanya. Sana maging successful yung operation. Maging okay na po ang lahat, Lord God. Ayun. And
ngayon si ate nandito. Siya din yung nag-fill up habang tinutulungan ko si Mo. Tapos, pinauwi na namin kasi parang isang ano lang daw yung magbabantay. Which is ako. Ako yung may ganito eh. Ayan. Ito daw yung palatandaan nila kung ikaw ay nagbabantay sa pasyente. Tapos pinauwi na namin si ate, pinakuha na namin ibang gamit kasi hindi kami prepared sa naging resulta. Biglang admit. Ayun, nagpahanda na kami ng mga gagamitin namin ng mga ilang araw. So wala kaming yung ano ni Mo, suot ni Mo, ito, short at saka yung damit niya, at saka slippers. Ayan, kung ano yung suot namin kanina, yun lang yung suot namin, yun lang yung dala namin dito. Although meron namang pinrovide yung Gen 3 Medical Center. Ayan, it's just, ito, ano siya, eco bag na maliit. Meron siyang ganito, temperature kinamerlo. Tapos, Pocari Sweat. Tapos, itong mga ano, gamit niya pang ano, pang ligo. Ayun, meron siyang tukhalya, toothbrush, toothpaste, tissue. Tapos, ano to? Parang, ano, measuring cup. Ayun, tapos parang may unang ata nakasama doon sa taas ng rep. So, habang nag-aantay kayo mo, itutur ko muna kayo. Ayan, ito yung magiging bed niya. Ayan. Diba? So, baka dito ako matulog. Yung pwedeng tambayan ng mga bisita, diba? Date lang mga sis. Ayan, 2 hours na mahigit. 2 hours, 3 hours na. Wala pa rin si Mo. Pero kanina kasi bumaba ako, pinatawag ako sa OR. Ayan, para sabihin na okay na yung operation. Ayan, successful naman. Thank you, Lord. Ayan, maraming salamat. And pinakita din sa akin yung nakuhang appendicitis kay Mo, which is, makita ko pa ba? Basta eto siya. Ayan, mabilis na natin papakita kasi baka may mga kumakain na nanonood ng video ngayon. So, ayun yung nakuha sa kanya. And sabi ng doktor is ano daw, yung nakuha sa kanya is medyo mataba na, kumbaga nalamanan siya ng dumi. Ganyan. Tapos, yun nga, kasi medyo matigas siya. Tapos, medyo medyo may part na parang may, hindi naman, alam mo parang dugo na mo, ganyan. Parang ganun siya. Kaya daw, grabe yung sakit. Tapos, ayun, waiting na lang talaga ako dito. Pero sabi naman, maya-maya naman daw, palalabasin. Iyaano na sila dito, ihahatid na. Kasi, inaantay na lang siyang may galaw yung paan niya. Tapos, si ate is papunta na dito. Ayan, dahil nagpaano kami ng mga gamit. Kasi wala kaming mga gamit dito. Wala kaming mga kainan. Wala akong unan, walang kumot, ng lamig-lamig, diba? So, napadala na ako, napabalot ako kay la mama ng magagamit namin dito. And hindi pa ako kumakain na nung oras na last kain namin, umaga. Tapos hindi na ako nakakain. Kasi busog pa naman ako kaninang tanghali, uminom lang ako ng maraming tubig. Tapos ngayon medyo nagugutom na ako. Pero papunta naman si ate. Nagpasabay na rin ako ng pagkain. Pa rin si Mo, pero dumating na yung aming dito, inumin, at saka yung ibang mga gamit. At ito, iba pang mga gamit, mga pantry brief, at saka yung ibang mga pagkain namin dyan. May mga tinapay, biskuit, at saka may kape, and yung pagkain ngayong gabi. Gusto ko sana yung lutong bahay kaso hindi pa daw nakakaluto si mama. So kaya sabi ko kay ate, daan na lang siya ng drive-thru kasi wala pa akong kain. Pati din si Mo, pero okay na yun kasi kanina, diba, tinanong siya kung kailan yung last kain niya, ng oras, at saka yung inom. Buti na lang yung last kain namin, kanina pang mga morning, mga 9
Tapos, yung inom niya, mga 1:30. So, medyo pasok pa yun. Kaya na-operahan siya ngayon. And ako, kailangan ko na rin kumain para malakas tayo. Hindi pwedeng dalawa na kami, di ba? So, kaya kailangan yung isa sa amin is alam mo na, mag-delete ng stronger than the rain, ganon. Hindi pwedeng dalawa kami may sakit kasi ang hirap ng buhay ngayon, mga sis. Actually, yung pera is saglit lang. So, kaya kailangan talaga healthy talaga tayo. Yung mga pagkain natin dapat healthy. Actually, ngayon lang naman yan kasi nga wala talaga, no choice talaga. Walang pagkain na naluto si mama. Pero baka bukas tatanong ko kung ano lulutuin niya para magpahatid na lang kami dito para di ba hindi namin ma-miss masyado sa bahay kasi yun yung kinakain namin, di ba? Kasi mga ganyan tayo. Pero okay na yun, thank you Lord, and successful ang operasyon mo. So waiting na lang talaga ako. Kanina pa ako nag-waiting kasi sabi maya-maya pa siya ilalabas. Nandito na yung mga gamit namin. So nakausap namin yung doctor kanina and di ko alam kung may-ari ba yun kasi parang nakasibilyan lang siya, tas maputi, medyo chubby, may itsura, ayan, ganda-ganda si bakla. Sabi niya maano naman daw, basta maano yung yung recovery, mabilis siya makarecover, and o siyang puro higa, kahit pa paano is maglakad-lakad siya. Sabi nga kanina, pwede na daw siyang kumain, tsaka uminom ng tubig. Pero hindi pa naman siya lumalabas. Pero kung buang dito sa loob, diba? So, meron palang bintana dyan. Nakikita yung highway. Pero nabili ni ate matigas. Hindi siya basta-basta natutupi. Finally, mga sis, ayan, nakalabas na si Moon ng operating room. Ayan, more than 3 hours akong nag-antay sa kanya. Finally, ayan, nailabas na siya. Ayan, thank you Lord dahil successful ang kanyang operation. And maraming salamat din po sa lahat ng doctor and nurses na nag-assist kay mo and sa kanyang, ayan, kalakuya. Parang robot lang, di ba? Kumain ka na. Anong bumili sa pagkain? Bumili ako ng yung Supreme, yung burger steak, spaghetti kinakain. Dude, kailan ka ba kakain mo kasi? Pero okay lang yung meron kong biyak. Hindi lang ako kasi. Finally, andito na si Mo. And bawal pala siya maggalaw-galaw. Tapos bawal pa siya mag-unan. So ayan, ganyan-ganyan lang siya. Alam ko di yan komportable. Parang ang itim ko dyan. Tignan mo naman yung tsura ko. Ang pangit ng camera. Naka-phone lang kasi kami. Tapos yung ilaw medyo parang, alam niya na, hindi masyadong maliwanag. Pero okay lang yun pang hindi naman tayo mag-concert dito. Diba? Tapos baka mamaya pag matutulog kami, isa lang papaanda rin namin kasi masyadong masilaw. Diba? Ayan. Ano pakiramdam mo? Hindi ko mamagalawan pa ako. Yung anesthesia yan eh. Maya-maya pa daw niya maramdaman yan pag nawala na yung anesthesia. Paano mamalat na mainom ko? Kain ka na. Mamaya. Nakasubo na ako eh. 2, 3. Tapos tinigil ko na kasi hindi kita kasabay kumain. Meron dito burger steak kasi bawal ka pa kumain. Bawal ka kumain. So ayan, update ko kayo later. Papahinga lang si Mo.